Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa ilang pangunahing ospital sa Metro Manila kung saan wala pa man ang mismong salubong ay may isinugod ng biktima ng paputok. Mula po sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Emil, isang 19 anyos na babae nga ang pinakahuling biktima ng paputok na dinala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ngayong alas 5 lang yan ng hapon, Emil, ha? At siya na ang 16 na firecracker-related incident na naitala dito sa ospital simula December 21. Walang tigil sa kaiiyak ang 19 anyos na babaeng ito nang dumating sa emergency room ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kwento ng kanyang ina, nag-aayos ang anak sa loob ng bahay nang biglang may malakas na putok sa labas ng kanilang bintana. Mayroon pong nagpaputok sa labas ng bintana namin. Tapos nag-aayos po kasi siya eh. May mga pumasok pong sa mata niya. Mahapdi daw po yung mata niya eh. Bigla po may pumasok na spark po nung paputok dun sa kanilang bahay. Tinamaan po, kasi po nagulat po sila, sumasakit na lang po yung mata ng bata. Kaya po ngayon tinitingnan po ng ating ophthalmologist po kung ano po yung extent ng damage. Nilagyan po ng anesthesia yung kanyang mata. So once po manhid, dun pa lang po ma-observe po and ma-physical examination po kung ano po yung damage po or kung ano pong nangyari po dun sa mata ng bata. Siya ang pinakabagong biktima ng paputok na naitala ng JRRMMC ngayong araw. Nakaka-alarm na po. Meron po pang namatay po dahil po sa fireworks din po. Medyo nakakabahala na din po. Tapos medyo pabata po yung gumagamit. Nakakabahala na rin po siya. Sa 16 na kaso dito, siyam ay active o sila mismo ang nagpaputok. Karamihan din daw mga menor de edad. Sa Tondo Medical Center, mahigit 100 na ang naputukang dinala roon. Doble kumpara sa pagsalubong sa 2025. Kabilang rito ang 2 na naka-admit. Isang lalaking 19 na taong gulang na nasabugan sa paa ng ipinagbabawal na plapla at 13 anyos sa batang lalaki na naputukan naman ng ipinagbabawal na kingkong. Active parehas po eh. Mas marami pa rin passive talaga yung mga napapadaan lang, tapos nahahagisan ng paputok. May designated area para sa mga naputukan. Kumpleto rin ang gamit mula sa mga panglinis ng sugat hanggang pamputol sa mga buto kung kinakailangan. Para sa mga patients na may fireworks related injuries, so dito namin sila minamanage para hindi na sila mahalo dun sa ibang patients namin na may mga respiratory illness, tapos yung iba may mga infections. Sa East Avenue Medical Center naman, umabot na sa 6 ang firecracker-related injuries simula December 1. Ang mga biktima naputukan ng ilang paputok na hindi naman ipinagbabawal. Sa pinakahuling tala ng DOH, Emil, umaabot na sa 78 ang kasong ng mga naputukan sa monitoring nila simula yan December 21 hanggang 4 a.m. ng December 30. 58% yan, Emil, ay edad 5 hanggang 14 anyos. Samantala, Emil, bukod sa mga naputukan, isa rin sa pinaghahandaan ng mga ospital ay yung mga posibleng masaktan dahil sa mga gulo o aksidente. Kaya ang kanilang payo, gawing masaya ang pagsalubong sa bagong taon. Huwag nang magpaputok at drink moderately. Emil. Happy New Year! Maraming salamat, Marisol Abduraman.